Bayan, Mata ng Sambayanan. Hosted by Jolly Tupas. Mapapakinggan at mapapanood tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa impilan ng Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Hosted by Jolly Tupas. Mapapakinggan at mapapanood tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa impilan ng Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Spy ng Bayan, Mata ng Good morning, Pilipinas! Isang mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa atin pong unang bahagi ng atin pong programang Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Ngayon po ay araw po ng Lunes, July 13, 2020. Samahan po ninyo kami sa loob po ng isang oras natin pong balitaan, kumustahan, talakayan at mga balita at napapanahong issue. Okay mga ka-Spy ng Bayan, syempre po ako po ang inyo pong abang lingkod, Charlie Mahusay Tupas, na inyo pong makakasama at syempre ang atin pong special guest this morning. Siya po ang National Director, trainer ng atin pong Citizens Crime Watch Special Task Force Federation. At the same time, he is a broadcaster. At napakagwapo pong pastor din. Siya po ay lingkod ng Diyos. Walang iba po kundi si Pastor Reynoso Otrib. Good morning po, Pastor. Good morning po sa inyong lahat. Good morning sa inyong mga nakikinig sa amang panig ng Kapuluan. Welcome po sa Radyo ng Masa, Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Yes, marami pong salamat sa iyo, Pastor Reynoso Otrib. Ayan po ang kanyang matipunong tinig. At doon po sa lahat ng mga ka-spy po natin ng saan man po kayo naroon, mga ka-spy ng bayan, hindi lamang po tayo napapanood sa ating pong bansang Pilipinas, tayo po ay napapanood sa buong mundo. Ayan o, maupay na aga sa mga Waraynon, maing buntag sa mga Cebuanas. At meron ka pang alam na lingwahe, Pastor Reno, sa mga kababayan natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatid nating Muslim. Maray na aga sa ating mga kabigulan. Ayun. Ngayon po ay sa atin pong pagpapatuloy talaga namang medyo makulimlim po, Pastor Reno, ang atin pong panahon. Ano po ba sa palagay po ninyo? Meron bang parating na bagyo or Oo, meron merong yung itong tropical depression sa hilagang parte ng ating bansa ay ayon sa Pag-asa kaninang umaga ay nabuo na at tuloy ang naging bagyo. Tutukan na lang po natin kasi apektado itong northern part ng ating Luzon, from Batanes, itong Ilocos Norte, ay ilang parte dito sa Luzon hanggang dito sa hilaga ng Quezon. Ayan po. So, ibig sabihin tayo po ay nananawagan sa lahat ng ating po mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo po ay mag-ingat, maghanda. At syempre po ang dalangin po natin na wag naman sanang makapinsala sa ating pong mga
mahal na mga kababayan. Yes po. At sa oras na ito, Kuya Reno, Pastor Reno, ay bago tayo pumailan lang sa atin po mga talakayan, higit sa lahat doon sa mga napapanahong isyo, abay unahin muna po natin ang kabutihan ng Diyos sa ating po mga buhay. Dahil ito po ay hindi po nating kayang bayaran, hindi po nating kayang wala pong yung maibigkas natin sa ating labi kung gaano po kabuti ang Diyos sa ating po mga buhay. Dahil pagising lamang po natin sa umaga, mararamdaman po natin ang proteksyon ng Diyos sa buong magdamag, sa ating pong mga pamilya, at higit sa lahat sa mga gawain po natin sa araw-araw. Doon po mga Pastor? Yes, amen to that. Yung nagising ka ngayong araw na ito at narito ka ngayon, sa kinalalagyan mo, kung nasaan ka man, papasok ka sa trabaho, nasa inyong bahay, ay sapat na yan para ipagpasalamat mo sa Diyos. Yes, opo. At yun po, napakabilis po ng panahon. Malapit na naman pong kalahati o ang petsa ng buwan ng July, met na ilang tulog na lang ay matatapos na namang month of July. Talaga naman po. Pero ganun pa man ay ramdam po natin, bagamat sa hirap po ng buhay, sa hirap ng panahon, sa mga problemang nakakaharap po natin sa araw-araw, sa mga problema sa atin pong bansa, tayo po na mga nagtitiwala sa Diyos ay ang atin pong buhay ay hindi po masyadong naapektuhan. Dahil nga po sa biyaya ng Diyos sa atin pong mga buhay. Tama po yun. At talagang meron kaya tang mahalagang salita ng Panginoon. Yes, okay. Ito na po. Wag na natin patagalin pa dahil sabi nga ang Diyos, ang ating pong programa, Ispay ng Bayan ay makadiyos, makatao, makabayan at makakalikasan. So ito na po ang ating pong scriptures of the day at yan po mababasa rin po ninyo sa TV screen. Ito po ay matatagpuan po natin sa Revelation o Pahayag at 3:20. Dito natin maramdaman na mula nung Old Testament hanggang sa ngayon, ang Diyos pa rin ay kumakatok, nananawagan pa rin sa bawat nilalang, sa bawat buhay ng mga katulad po nating mga tao. Na ibig sabihin, kinakatok niya ang ating pong puso. Okay? So doon natin nararamdaman na yung kanyang pagpapahalaga sa kanyang mga nilikha. Kaya ito po ang sinasabi po rito, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok kung ang sino man. Okay, ulitin ko ulit. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya, hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. So, tingnan po natin to, hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Pastor Reno, ano po ba ang fresh revelation dito sa iyong puso mula sa mensahe ng Panginoon ngayon pong umaga sa ating pong mga kababayan? Tumutukoy na ito sa isang mabiyayang relasyon ng tao sa Diyos. Once na siya ay tumanggap sa Panginoon o yung nagbukas siya ng kanyang pintuan. Remember na itong binasa mong Bible verse na to, ay talagang dapat mayroon itong personal na desisyon ng buhay mo. Na sino man ang magbubukas sa Panginoon, kumakatok siya, talagang personal yung commitment na yun. Naririnig mo siya na kumakatok sa iyo, pintuan at nagbukas ka, at yun ang gagawin ng Panginoon. Na pag nagbukas ka, ay mayroon kayong personal na relasyon. Imagine yung makakasalo mo siya sa hapunan. Yes. Mapapalad yung mga ganong tao na talaga sinasabi ng Panginoon na kasalon mo ako sa hapunan. At ikaw ay magiging kasalo ko. Yun yung biyaya na makakamit mo at kasama ang Panginoon mo sa biyayang yun. Kasama siya sa lahat ng bagay na yun. By the grace of God, talagang napakabuti ng Panginoon. At hindi po siya nagkukulang sa mga paalala sa atin. At doon po sa mga taong matitigas pa ang puso na ayaw pong magbukas, hindi pa rin nagsasawa ang Diyos na kumatok sa kanilang mga puso. Tama po ba, Pastor Reno? Wala. Ito pa rin yung panahon na patuloy pa rin siya nag-aanyaya. Ito pa yung panahon na patuloy pa rin, narito pa rin ang biyaya ng Panginoon na gusto niya kayong bumalik sa Kanya, kung kayo nasan man kayo. Nakakalimot, yung mga nakakalimot. Yung nasa mundo ng kadiliman na tinutukoy niya, patuloy pa rin sa paggawa ng mga bagay na sinasabi ng Biblia na ito ay gawa ng mga kadiliman, gawa ng kasamaan.
At patuloy pa rin siya nag-aanyaya hanggang ngayon. Pero alam natin na limitado na po ang panahon. At kaya talagang... Nasa last days na tayo, Pastor, ano? Oo, yan talaga. Ayon na po yan sa mga tanda na sinasabi din ng Biblia. Last days at may kaunting panahon pa po. Naniniwala na tayo na itong nangyayari ngayon sa krisis sa buong mundo ay talagang nagpapahiwatig na ang panahon na nakaraang mga panahon ay nalalapit na nasa pagwawakas ng kapanahon ito. At hindi lamang po, Pastor, mayroon pong kakibat na parusa doon po sa mga taong nagdi-disregard. Ano po? Yung pong hindi po pinapansin ang mga pahiwatig ng Panginoon, yung pong mga pagkatok, yung pagpaparamdam na ang Diyos po ay patuloy na nagmamahal sa atin, pero sa kabila ng lahat, ang tao ay pilit na lumalayo at pinipili nila yung daan ng kapahamakan. Oo, talagang ganyan ang tao. Sinasabi niya na marami ang mas pumipili na tahakin ang daan ng kadiliman kaysa doon sa daan ng liwanag. Ito na ngayon mga tao na alam natin na mas mahal nila yung yan tulad ng katanyagan, pera, yan, pinagpapalit sa salita ng Diyos o sa kabutihan na gusto ng Diyos. Niisip kasi nila na ito na lang, hanggang dito na lang siguro yung buhay, yung magtamasa sila rito. Hindi nila alam na after nitong buhay dito ay mayroong patutunguhan pa. Ang pagkakakala nila ay doon po sa pera, mga milyones, yun po ang kumpletong buhay para sa kanila. Yes, pero hindi nila alam, ang sabi po sa Biblia, apart from Him, we can do nothing. Yes, oo. Ayun po. So, yun po mga ka-spy, napakaganda po ng atin pong word of the day na isa pong nagpapaalala po sa atin ngayon pong araw po ng Lunes, lalong-lalo tigit doon po sa atin pong mga opisyal ng atin pong pamahalaan, magmula sa atin pong tanggapan ng atin pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga governors, congressman, at the same time, mga senators, hang down to local officials, yung atin po mga mayors, konsehal at mga barangay chairman at mga kagawad. Kasama na rin po yung mga sangguniang kabataan dahil unang-una po dapat ang front po natin sa ating buong buhay ang Panginoon at ang salita ng Diyos dahil yun po ang maliwanag na landas na ating tatahakin. Anuman pong mga pangarap natin ay tiyak na tayo po ay magtatagumpay. Yes. Ayan po, napakaganda po. At yun po sa atin pong tuloy-tuloy na atin pong programa ngayon pong umaga ng atin pong palatuntunang Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan, dito lamang po sa atin pong himpilang Radyo ng Masa, Entertainment Net Radio. At syempre, kasama po dun sa atin pong mga viewers and listeners, habang kami po ay tumatalakay at nasa public service po tayo, o kung meron po kayong mga panawagan, suggestion, meron po kayong mga comment, or meron po mga pagbati, o di kaya meron po mga birthday celebrant na gusto po ninyong ipabati sa atin pong palatuntunan, huwag po ninyong kalimutan na i-like po ang Facebook page ng Radyo ng Masa. Ito pong atin pong live streaming ng atin pong Radyo ng Masa. At the same time, yung atin pong Facebook account, Jolly Mahusay Tupas. Jolly M. Tupas yan. Good luck po sa inyo pong lahat habang kayo po ay nakikinig. At wag po kayong bibitaw, wag po kayong kukurap. At marami po kayong mga mapapakinggan, marinig na mga balita at mga napapanahong issue na magbibigay po sa atin ng karagdagang impormasyon. Ayan. Napakaganda po ng atin pong ramdam na ramdam ko na at maging sa TV screen na Pastor, medyo para akong si Aga Mulak dito. Siyempre, ano? Okay. At ngayon po umaga ay duwako naman po tayo sa atin pong sponsors. Ito po ay kinagigiliwan po ito kung ito pong magagamit ng atin pong mga private individuals, lalo na po yung mga agencies, security agencies, at yung pong mga malalaking business, no? Na kung gagamit sila ng katulad nito, ito pong POC radio, ano po? Ito po ay magiging maayos po dahil hindi na po natin kailangan yung RPT for proper communication po.
kapag may load ka o di kaya data ay magagamit mo sa proper communication, lalong-lalo na po doon sa iyong kausap, no distance limit, kahit nasa ibang bansa, Luzon, Visayas, Mindanao, napakaayos po ng ating pong communication. So, panoorin po natin ang Macrovista Incorporated is a communication security and safety solution provider. Sa pong mapagpalang umaga po sa inyo. Ayan po ang Macrovista. Ayan po ang Macrovista Incorporated is a communication security and safety solution provider. At ang mga nag-susupply po nito sa atin pong mga unit ay from Singapore. At ang atin pong tanggapan, ang opisina po ng Macrovista ay atin pong matatagpuan sa Unit 2202 Atlanta Center, Annapolis Street, Green Hills, San Juan. At ngayon pong umaga, doon po sa mga gusto po mag-avail, di kaya tumawag po sa atin pong telepono. Ang atin pong numero po ay 0907-413-3728. Siyempre po, gusto ko pong ipalam po sa inyo, the owner of this company of Macrovista Incorporated are Mr. Kevin Tan and Mama Janet Chu. They build the company to be business partner. Ayan po ang atin pong nagmamayari. At doon po sa mga karagdagang impormasyon na Pastor, gusto po nating tawagan ngayon si Bishop Alfred Hermosilla. Siya po ang Vice Chairman ng Macrovista Philippines, or ito pong atin pong ina-add po sa atin pong programa. Baka meron po siyang, alam ko meron pa po siyang mga pwede pong ipaalam sa ating pong mga kababayan, dahil meron pong mga unit, meron pong mga unit, meron po tayong mga unit na pwedeng i-announce ni Bishop Alfred, at gusto ko pong ulitin siya po ang Vice Chairman ng nasabi pong kumpanya. Good morning po, Bishop. Diyan po sa lugar po ng Cavite City. Good morning po sa iyo. At kumusta na po? Medyo malamig po. Masyadong malamig po ang panahon ngayon dyan. Go ahead, Bishop. Good morning, Brother Jolly. Isang malamig at mapagpalang araw sa inyo. Nais kong batiin kayo sa inyong napakagandang programa. Lalong-lalo na ang mga outfit nyo today. Si Pastor Robert ay gwapong-gwapo sa kanyang puting jacket. At ikaw naman ay gwapong-gwapo rin sa iyong Amerikana ngayon. Over. Thank you, Bishop. Thank you. Oo nga, Pastor, napansin ko nga parang kabataan ni yung aking itsura dito bahala ka na, Pastor, Bishop, kung sinong artista ang i-compare mo sa akin. So, Bishop, karagdagan lamang po, gusto lang po naming humiling doon po sa mga unit po natin o produkto ng Macrovista. Lalong-lalo na yung pong patungkol po sa yung sa drugs or sa pag-inom ng alak na mabilis pong matrace dito sa mga unit po natin. At iba-iba pong mga unit na pwede po ninyo ihayag sa ating pong mga kababayan. Go ahead po. Salamat, Brother Jolly, no? Kung mapapansin mo at mapapansin ang lahat ng nakikinig at nanonood sa iyong
programa na tayo ngayon ay gumagamit ng two-way radio. At ang ginagamit natin ngayon ay ito nga yung latest technology na tinatawag nating POC, na kung saan ay integrated sa radyo na ating ginagamit ngayon, both ang two-way radio at ang cellular phone, no? So this POC radio functions both as a two-way radio and a cellular phone as well. Kaya nga, dahil dito ay hindi na natin kailangan pang gumastos ng mga mamahaling mga setup katulad ng mga repeaters, ng mga base radio para lamang tayo makapag-usap ng malayo, no? Tingnan mo naman, ako ay nasa exact location ko ay Tagaytay City at radio to radio itong ating ginagamit. Wala naman tayong setup ng mga repeaters pero you're coming in very loud and clear and no problem with the audio. Kaya nga ito ay napakahalaga sa mga kababayan nating gumagamit at nagnanais ng isang mahusay, epektibo at affordable na communication equipment. Over. Ayan po, kompletos recados ang pagkakapaliwanag o pahayag ni Bishop Alfred dito po sa ginagamit po nating POC radio tungkol po sa proper communication. Malinaw, very fantastic po kung tayo po ay magkakapag-avail nito. Pastor Reno, meron po ba kayong pwedeng itanong kay Bishop regarding dito sa ating pong pinopromote na mga unit? Dala po hatid ng Macro Vista Philippines at Singapore? Meron ba yung kasi especially nakikita ko dito baka ito siguro ang magandang gamitin ng ating mga uniform personnel, especially in the Philippine National Police at sa ating pong AFP. Ano pong mga feature ang pwede niyong i-recommend tungkol dito? Anong merong advantage ang unit na ito ng POC na sa inyong company po in compare with the others? Ayan po, pagkakatiwala ko ulit kay Bishop yung pagsagot o tugon sa yung tanong. Go ahead po, Bishop. Maraming salamat, Pastor Robert, sa iyong katanungan. Unang-una sa lahat ay napakaganda ng features nito. Meron itong tinatawag na private feature din. Ibig sabihin, kung gusto mong makausap ang isang individual lamang at kayo lamang privately, ay meron tayong ganung features. Pwede kayo lang mag-usap at hindi kayo narinig ng iba. Pangalawang feature nito ay meron ito tinatawag nating central command monitoring, no? Na ibig sabihin, halimbawa, nabanggit mo yung kapulisan sa isang central command ng kapulisan. Yes, At makikita niya, no, ang lahat ng location ng mga tao niyang may gamit nitong POC. Kahit saan, monitor niya. At sabi ko nga, ito ay may features na kaya mong kumuha ng pictures, no? Kung may mga incident report ka, anytime you can take pictures. Ano yan? Tinatawag nating lifetime at real time na pwede talagang makikita ng headquarters kung nasaan nakaposisyon yung inyong central command. Back to you. Okay. Ayan po, napakaliwanag po ng tugon ni Bishop Alfred Hermosilla at patungkol po dito sa mga features ng atin pong POC. At sikapin po ninyo, lalong-lalo na po, Pastor Reno, yung Citizens Crime Watch, bawat presidente ng area, no? Bawat chairman ay dapat sikapin natin magkaroon nito para mas malawak yung ating paglilingkod, lalong-lalo na po sa pagtulong to prevent crimes sa ating pong bansa. Yes, yan talaga ang tinitingnan ko nga rin yung POC mo kasi sa bilang National Training Director nga bahagi din ito ng ng paano ko titingnan ito para sa advantage ng itong training nitong ating Citizen Crime Watch members and officers, itong ganitong mga radio, yung karanasan ko dati nung kami sa combat during my days in the Special Action Force, it was on 1993, talaga yung aming mga radios noon na
nai-iska ng ating kasi talagang doon pa kami yung RPT may number yun doon pa kami mismo hinahamon sa channel namin hinahamon kami na magpunta kami sa isang lugar may jammer talaga sila nape-penetrate kaya hindi ganun ka-safe kaya nung nakikita ko nga ito ang radio nyo na ganun mga features pala siguro maganda itong gawing halimbawa natin sa PNP or sa AFP at baka makita nila ang advantages nito kasi yung safety ng communication kasi para hindi tayo ma-burnout natin ilang tropa tayo doon saan lugar na tayo napaka-importante nun para po sa ating mga operations. Ayan po, maraming pong salamat. So Bishop, mabuhay po kayo dyan sa Tagaytay City sa ating pong maayos na komunikasyon at tuloy-tuloy lang po. More power po habang kayo po ay nariyan at keep safe every day sa lahat ng oras at kasama po natin ang Diyos. Mamaya po Bishop, babalikan ulit kita dahil meron pa po akong mga gustong itanong sa inyo tungkol po sa mga public service po natin lalo na sa mga English teacher po natin sa ating pong bansang Pilipinas kung ano po ang maitutulong natin sila lalong-lalo na marami pong mga nawalang trabaho ngayon. So ngayon alam kong nakamonitor si Rod Olarte ang atin pong Spy ng Bayan co-host po at alamin din po natin ang kanyang situation sa kanyang pagmamonitor sa ating pong mga barangay chairman, masisipag na barangay chairman dyan po sa bahagi po ng Quezon City. Good morning Rod Olarte. Atin pong pakinggan ang magandang report mula dyan sa iyong kinalalagyan. Siyempre, ang pagkakalam ko, andyan po si Kapitana Annabel Curacho, Barangay Sikatuna Village ng District 4 dyan sa Quezon City. Ano po ang balita dyan? Bigyan mo nga kami ng update dyan, Rod Olarte. Go ahead. Good morning sa iyo. Rod Olarte, live ka na at nakikita ko si Kapitana Annabel Curacho. Magandang ating pong kapitana. Go ahead, Rod. Yes, nandito po ako ngayon sa Barangay Sikatuna, Quezon City. Kasama natin si Kapitan Annabel Curacho. Kasama siya sa mga tinutukan natin ng University of the Philippines, Philippine Social Science Research Center, tsaka ng Spy ng Bayan, sa mga kapitana na nagpapaligsahan sa kanilang mga proyekto at direktiba ng DILG hanggang sa ngayon po. So, kakapanayamin po natin siya ngayon kasi ngayon lang tayo nagkaroon ng common time dahil masyado siyang busy. So, eto ngayon siya. Kung kasama Jolly, pwedeng batuhan mo na siya ng mga konting katanungan mula sa'yo. Yes, good morning po. Kagalang-galang na Kapitana Annabel Curacho ng Barangay Sikatuna Village, District 4, Quezon City. Kapitana, kumusta naman po kayo ngayon pong umagang Lunes? Ang iba kasi nag-start na po, resume na po yung flag ceremony. Kayo po ba ay nag-initiate na po at nagpasimula rin po kayo ng flag ceremony sa inyo pong barangay? Kapitana Annabel, ang tanong ko po ay ang resume na po ang flag ceremony sa lahat ng barangay sa Pilipinas. Diyan po ba ay nag-start na rin po ba kayo sa inyo pong barangay, District 4, Quezon City? Good morning Sir Jolly, good morning. Ito po ay si Kapitana Annabel Curacho. Sa ngayon po, hindi muna kami nag-resume ng aming flag ceremony kasi unang-una, we focus on the safety of our residents and our people, no? But we talked with our council and we will start by the first week of August. So,
So, ibig sabihin po, resume na rin po yung mga programa, lalo tigit yung mga ordinansa po na mga plano po ninyo sa inyo pong barangay. Pero ang gusto ko pong ipaabot po sa inyo, ito pong nakaraan mula nung ECQ at GCQ ng Quezon City. Kayo po ay isa po sa mga outstanding honorable chairman sa inyo pong lugar. So, ang mga programa ay inyo pong naipatupad ng maayos, na ibigay po ninyo ang mga ayuda ng ninyo pong mga nasasakupan bilang kayo po ang tinuturing na ina. So, sa ngayon po, Kapitana, ano po ba yung mga plano pa ninyo, lalo tigit sa pagpapaayos, pagpapaganda ng rating ng inyo pong barangay sa pangunguna po ninyo? Go ahead po. Tayo po ay bilang leader po ng barangay, alam po natin yung ating responsibilidad na dapat we take care of our residents and our community. So nung nag-lockdown po, talagang kasama po ang aking konseho at aking mga kasama sa barangay, ang aming mga tanod sa staff, ay hindi po tumigil para bigyan ng ayuda ang ating mga kababayan, ang ating mga residente, no? And we are thankful sa ating city government through our Mayor Joy Belmonte dahil hindi din po kami pinabayaan. Talagang tuloy-tuloy po ang ayuda na binibigay po sa ating barangay at alam po namin hindi po kami nagkulang at alam po namin na marami po ang natuwa sa aming serbisyo na ginawa sa kanila. At sa ngayon po, dahil GCQ na po, kami po ay inumpisahan na uli ang pagpapatupad ng mga ordinansa sa ating lungsod, tulad ng ating pagsasaayos po ng mga sidewalk, ng mga kalsada na dapat po tuloy-tuloy po ay malinis. Dahil kasama naman po sa magiging COVID-free po ang community po natin ay malinis, di po ba? So, sa ngayon po, sa ngayon ay ginagawa na po natin ang ordinansa on the one-side parking and clearing of our streets and sidewalk. So, masaya naman po ang ating mga residente na tayo ay nandyan para magserbisyo sa kanila. Tama po, opo. So, Kapitana, napakaganda po at totoo po yan dahil ang kalinisan po ay nagbubunga po ng kalusugan ng atin pong mga kababayan. So, bilang kayo po ang itinuturing pong ina ng inyo pong barangay, pero gusto ko po, Kapitana, alamin kung ilang taon na po kayo. Napakaganda po ninyo dito sa TV screen at ilang termo na po kayong nanunungkulan sa iyong pong barangay. This is my last term, sir. So, but dahil alam naman natin na kaya po tayo nandito sa posisyon na to, dahil naniniwala yung mga tao na tayo ay makapagserbisyo sa kanila, so tuloy-tuloy lang po ang ating paggawa ng ating responsibilidad. Ayan po, marami pong salamat, Kapitana. At bago po namin kayo bigyan ng pagkakataon na makapagpahayag pa, ano pa yung mga programa po ninyo, meron pong itatanong si Pastor Reno Otrib sa inyo pong umaga ngayon pong oras na ito. Go ahead, Pastor Reno. Simple lang yung katanong kay Kapitana. Isipin mo yung three-term siya, three-termer na Kapitana yan, si Kapitana Annabel. Tanong ko lang, kasi since naman na-prove nyo sa mga tao dahil nga nabigyan kayo ng pagkakataon ng 3 termino, katunayan nyo na talagang mahusay yung serbisyo nyo sa inyong barangay. Siguro, Kapitana, panahon na para tumaas kayo ng posisyon after na yung term sa barangay. Pwede nyo bang dalhin ang inyong mga serbisyo sa atin namang kabayanan ng ating Rodriguez? Hindi. Quezon City siya. Quezon City. District 4 Quezon City. So, ibig sabihin po, Kapitana, ay ang advice po ni Pastor Reno ay dalhin mo ang inyong serbisyo sa mas mataas na kapulungan like konsyal ng bayan dito sa Quezon City. Ano po masasabi ninyo, Kapitana? Thank you po sa tanong, no? Pero sa ngayon po ay nakatutok muna tayo sa ating mga gawain, no? At responsibilidad dito sa ating barangay.
pinag-iisipan ko po yan, but of course, una sa lahat, unang-una, sinabi kanina ni Sir Jolly na hingi natin ang guidance ng ating Panginoon, no? So, whatever is His plan to me, bahala na po siya, no? So, yun lang po. Oh, sarap naman. And full, napakasarap naman pakinggan na Kapitana sa iyo pong hamon ng tadhana, ano po. So ganun po man ay sa inyo pong pinakahulong mensahe. Alam ko pong marami pong mga nakikinig sa atin, nanonood sa atin pong programa. At syempre para po may parating po natin lalong-lalo na po diyan sa area pong nasasakupan. Huling mensahe po, Kapitana, sa mga oras na ito. Of course, gusto ko magpapasalamat sa radyo ng Masa for visiting our barangay. And congratulations for your program, sir. And ako po ay nakikiusap sa aming mga residente na sana po suportahan po natin, cooperate po tayo sa programa ng ating gobyerno tungkol sa kampanya namin sa maging ligtas sa COVID. Sundin lang po natin ang mga health protocols at ito ay para naman po sa kagalingan at kaayusan po ng ating ng barangay at ng ating bansang Pilipinas. Sana po ay huwag po natin kalimutang magdasal. Very important po, whatever we do, kailangan put God first, no? Kasi kahit naman po anong galing natin, very important talaga na nakagabay po ating Panginoon sa atin sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Ayan po, marami pong salamat, kagalanggalan ng Kapitana Annabel Curacho, Barangay Sikatuna Village ng District 4, Quezon City. Mabuhay po kayo. Kapitanan. Good job. Napakaswerte ng lugar na yan. And more power. At meron silang kapitana ng makadiyos, ha? Yes. At kasamang Rod, meron ka pa bang tanong pa kay Kapitana? Back to you. Yun, kasama natin si Angel Ong dito, ang ating news director. Naunahan siya ni Pastor doon sa tanong kay Kapitana Annabel Curacho. So, sa tingin namin, ongoing naman yung pagtutok namin sa barangay na to. Sa susunod pang mga panahon, meron tayong coverage sa kanilang mga projects. So, for the meantime, yun na lang muna. Dito kami, nagpapaalam na kami sa broadcast patrol natin series. Anyway, that's for this morning. And masaya yung ating kapitana dahil napagbigyan siya ng kanyang konting pananaw sa nangyari sa barangay na ito. So, maraming salamat, Kagawad. Kasama Jolly Tupas. Medyo maraming tao kasi rito, kaya medyo nagkakalituhan. Anyway, that's for today. Thank you sa Radyo ng Masa, sa Payo ng Bayan. That's all. Ayan po si Rod Olarte, ang atin pong monitoring team ng Espay ng Bayan. At paki-advise po kay Kapitana, susuportahan po natin siya kapag nais niyang umakyat ng posisyon sa mga susunod na kanyang paglilingkod. Yan ang kailangan suportahan. Suportahan natin yan, mga kaibigan yan. Yan, very katulad yan yung kanyang ngiti. Very charming po siya. At syempre, makikita natin yung pagmamahal sa kanya ng kanyang nasasakupan. God bless po. Mabuhay po kayo, Kapitana. And more power po sa inyo pong lahat. Ayan, tuloy-tuloy po tayo. Thank you po. More power sa radyo ng Makasa po. God bless you all. Ayan po, tuloy-tuloy po tayo. Talaga naman, tamang po yung sinasabi ni Kapitana Annabel, yung pong clearing operation. Okay, yan, bago po natin basahin ngayon ang ating pong mga viewers and listeners, bigyan po natin, napakarami na pong nanonood sa atin. Bigyan ko lamang po ng kunting mensahe dahil kanina po ay galing po tayo sa Barangay San Jose para po mag-pledge of commitment,
gusto kong ipabasa mamaya kay Pastor Reno yung pong mensahe ng ating pong DILG at ibinaba sa mga LGU at barangay na kung saan ay dapat pong maging disiplinado ang bawat mamamayan ng ating pong bayan. Lalong-lalo na po yung ating pong mga elect officials o mga nagtatrabaho sa ating pong gobyerno. Okay, sa mga oras na ito ay basahin muna natin, Pastor, yung mga viewers natin, napakarami po At yan, talakayin po natin yan. At alam kong ito po ay kapupulutan ng aral at magbibigay ng positive o accurate information sa ating pong mga kababayan. So, good morning po. Sabi po rito ni Andrea Dahidag, hello sir, good morning sa inyo, good job po. Ayan, Sister Andrea. Sister Andrea. At sunod po natin si Francis Tika, good morning sir, shout out Bagsik Kaagapay ng Bayan, President CEO Madam Lani Amora. Ayan, good morning po, thank you for watching. Siyempre, ayan po, sabi po ni Bishop Alfred, watching from Tagaytay City. At ang sabi po dito, ang mensahe niya, Brother Jolly, you look great. You look great sa inyong magandang outfit at artistahin ka talaga. Talaga naman. Okay, maraming salamat po sa iyong comment, Bishop Alfred. At shoutout po, watching from Barangay Bagbag, si Rolando Mejia. Okay, yan. Maraming pong salamat. Meron pa dyan? Yan. Dami pong viewers natin. Nagpapalakpakan po sa studio. Punong-puno po ng mga nanonood din po sa atin dito. Okay, basahin ko itong Pastor, meron pa. Ito pa. Meron pa. Sige, sa cellphone mo. Baka meron ka pa dyan. Ang dami rito. Okay, Sunny Mahusay, good morning. At thank you for watching. At syempre po si Ronnie Venus Valdisimo Sr. Yan. Nanonood po siya sa atin. Ricky Pahayo and Alan Bordeos. Pinsan, kumusta po dyan? Yung atin pong Rizal PNP Press Corps. Good morning po sa lahat ng miyembro, Hanay. Siyempre po panguna ng ating pong presidente na si Sir Mike Datuin. Okay, si Itlog Tuyo Galunggong. Okay, kabayan, kumusta? Meron pa ba tayong dagdag na huli dyan para i-inventory natin? Ayan po ang hanay po ng Drugs Enforcement Unit ng Rizal PNP. Tawag nito, Rodriguez PNP. Dyan. Itlog, Tuyo, Kalunggong. Yun po ang kasi tawag sa kanya pero kabay, masipag po talaga, investigador yan gumagawa ng mga inventory yan, mga paperwork ng atin pong PNP Rodriguez Intel DEU. At si Virgilio Lukban Lozano, good morning po sa inyo. At si Greta Kenon Trapani, yan, good morning. Si Jenny Hogo Mahusay, Joseph Tupas, si Tito Sani Leva, yan, good morning po sa inyo. At si Edwin Tupas, mga Tupas to Alan Bordios, good morning. At si Pastor Nestor Cardona, ba talaga mas Pastor Nestor kilala mo? Yan na laging nanonood sa atin to. Si Edwin Mahusay, Sir Bobby Lago, isa rin po sa member po natin yan ng Spy ng Bayan Mata ng Sambayanan. At si Ken pakibasa mga pastor. Ken Honrubia. Ken Honrubia, yan. At si Jaime Del Rosario Kosyo. Yan. Good morning po sa inyo. Yan. Mabuhay po. At lahat po ng mga viewers po natin. That's my son, Alexis Gonzalez Reynoso. How are you, my son? Okay. Watching from Talakay daw. At si also from Macau yan. Meron tayong live from okay. Ninita Itable Gonzalez watching from Macau. Leho ma. Yaw Montare. Okay. Maraming pong saya. Okay. So yan. Maraming pong salamat sa inyo pong panonood.
So So gusto ko lamang din pong batiin ang grupo po ng hanay po ng Provincial Intelligence Unit. Kahapon Bishop Pastor, sinundo po ko alas 10, nagkaroon po sila ng bypass operation sa Barangay San Rafael. Dapat ilalabas po natin, pero sabi niya meron pang silang tinatrabaho. Pero gusto ko mong batiin ang grupo po ng Police Provincial Intelligence Unit ng lalawigan ng Rizal. Yan, mabuhay po kayo. Congrats sa inyo pong masigasig na panghuhuli dun sa mga taong patuloy na kampanya, patuloy kalaban sa kontra-droga at kriminalidad sa ating pong bansa. Mabuhay po kayo. Yan. At yun nga, kanina maaga rin po tayong dumalos sa flag ceremony ng Barangay San Jose sa pangunan ni Cap Glennis Evangelista. At yun nga po, nagkaroon ng pledge of commitment, yung disiplina muna na project ng DLG at PNP at Barangay. So, Pastor, bigyan mo nga ng para mabigyan natin ng impormasyon o yung ating mga kababayan. Ito yung binuo nilang pledge. So, isang panunumpa, nakalagay dito, title nila, disiplina muna. Ako ay isang Pilipino. Nangangako akong makikiisa sa hangaring maitanim sa puso't isipan ng bawat Pilipino ang kultura ng disiplina sa pamamagitan ng kampanyang Disiplina Muna. Pinangungunahan ko ang pagpapakita ng disiplina mula sa aking tahanan. Hanggang sa anumang gawaing aking kinabibilangan sa pamayanan. Bilang aking ambag para sa bansa, bilang isang disiplinadong mamamayan, taus-puso akong tatalima sa mga batas at susuporta sa mga programa ng pamahalaan tungo sa mas maunlad na Pilipinas. Makikisa ako sa mga programa sa paglilinis ng kapaligiran, sa paghahanda sa kalamidad, sa road clearing operation, anti-smoking, ease of doing business, laban sa illegal na droga at korupsyon, at iba pang gawain na lalo pang magpapabuti ng aking buhay at ng pamumuhay ng aking mga kapwa Pilipino. Nauunawaan ko na sa pamamagitan ng disiplina, malaki ang aking maiaambag tungo sa tunay na pagbabago at kaunlaran ng bansa na matagal nang inaasam ng bawat Pilipino. Ito ay aking isasabuhay at paninindigan sapagkat naniniwala akong walang hindi magagawa ang mga mamamayang nagkakaisa tungo sa isang hangarin at namumuhay ng may disiplina. Ayan. Gusto ko sana dagdagan. Isang hangarin, mga taong namumuhay ng mga disiplina at may takot sa Diyos. Yun po ang pinaka-ano dun, mga theologians. Laging isama sana natin ang ating Panginoon. Sana ay nakikinig yung ating po mga tagagawa ng batas o resolution, mga ganyan, katulad nitong programa, na wag nating hihiwalay ang Diyos sa mga programa. Kasi ang programa po ng Ispay ng Bayan, yung pong atin pong tinatalakay ngayon, mga pagbabalita, komentaryo, ito po ay pinahalagahan ng Ispay ng Bayan at gusto po namin sabihin sa inyo na sa bawat serbisyo publiko, ang Diyos po ang kalakasan ng ating pong puso at isipan. Yes, tandaan natin yan po. Tayo ay hiwalay sa Diyos, ay wala tayong magagawa. Ayan po. Napakaganda. Ating progreso. Opo. So, yun nga, ay dapat po tayo maging patotoo, maging good example po tayo sa atin pong pagiging tao at maging disiplinado po tayo. At yun nga, balik na naman yung balik na naman yung mga programa ng atin pong pamalaan na yung Plansita. Katulad yan na wala pong sinisino, yung pong ito pong programa po ng atin pong Pamalang Bayan na pag hindi ka nakitaan ng face mask sa labas ay pwede kang hulihin, Oo. Kasi yan talaga ang... Sino ba yung reporter na hinuli na pinagmulta ng 2,000? Oo, si Howie Severino. Medyo ayon sa balita, nagbisikleta siya, tapos nauhaw, bumili yata ng soft drinks, umiinom And then pagkainom niya, yun, ay natsyempohan siya na doon siya nakita na nakababa yung face mask niya. At yun nga, mayroong policy yata na walang kung anong dahilan. Na yung inabutan ka sa ganung sitwasyon, ayun na, napagmulta siya.
or violation ng not wearing mask. Ano? Tsaka kailangan din talaga may pakita po natin yung ating pakikipag-cooperate doon po sa mga programa ng atin pong pamalambayan, ng atin pong gobyerno para po hindi tayo nagsasuffer. At katulad yan, kung wala kang pera na pambayad o multa, saan ka pupunta? Di makukulong ka. Di maubusin mo yung penalty doon ng imprisonment. Sabi ng mga kakusa sa bilangguan, bubunuin ko. Yan talaga. Wala sila magkala kung bubunuin. Bunuin kung ilang taon, kung ilan yung kaso. Ano po? Kaparusahan. Ayan po. Baka si Joseph Pulga ay magbabalita ata. Tumatawag sa atin. Okay, Pastor, ang atin pong oras ngayon ay alas 10:02 ng nagmamadaling tanghali. At meron pa tayong mahaba pa dahil 10:30 tayo nagsimula. Okay, ang dami pa nating tatalakayin. So, may mga survey ka pa rito kaya magandang pag-usapan to. Pag-usapan natin yung pong mga pumirma na pumanig sa ABS-CBN, yung 11. Pumanig yun, di ba? Oo, talagang siyempre, ang mga netizens, alam nyo naman ngayon tapos yung 17 na say no to renewal of process. Yung sa renewal ng process ng ABS-CBN ay hindi sila pumayag na talagang mag-renew dahil nga doon sa napatunayan nila na maraming nilabag na batas. Batas yan talaga yan. Ano nga yung violations? Mga violation. Ano nga yung pastor ng mga violation na yan? Ang pagkakaintindi ko yung especially yung sa mismong prangkisa nila. Yung dapat ay yung pag-i-issue nila ng yung sinasabi nating box hindi raw dapat yun ay free, hindi yung pag-i-issue nila ng pay-per-view na labag sa ayon sa kanilang prangkisa. Dapat na free talaga yung air. Pero dahil nga ganun, naranasan naman natin yung mga pay-per-view, especially ng mga laban ni Pacquiao, ni Manny Pacquiao, na gano'n talagang susunod tayo. Tsaka ang laking pumasok na pera niya. Milyones sa mga commercial na yan. Ayan, oo, talagang. And then yun nga, yung issue ng hindi sapat yung buwis na dapat na ibigay nila sa ating gobyerno. At yung mga bagay na pagdating dyan talagang tinindigan ng ating mga mambabatas na kung di sana lumabag. Saka yung expiration na dapat noon pa nila ito nagawa pero what happened? Ba't pinabayaan nila? Tsaka hindi po nakukuha yan sa palakasan yung pagiging media, po? Yes, kasi minsan we all abide by the law. Minsan kasi na may misinterpret ng mga kababayan natin na parang pinagkaisahan yung ABS-CBN. Pinipersonal. Pero sa totoo lang, kung inyo pong pag-aaralan na pagbubulay-bulayan yung mga nilabag na batas, unang-una na po ang nakakahiya yung atin pong Pangulo, baka masabihin natin parang siya yung pangunahing tumatayo para sa batas ng bansa. Tama. Parang kinukonsente kung gano'n, o di kaya masabing tumanggap ang Pangulo, kaya natutolerate yung mga ganyang gawain. Ang Pangulo po natin galit na galit nga sa korupsyon tsaka yung pagiging hindi tapat sa panuntunan ng atin pong gobyerno sa kanyang pangunguna. At saka may personal na karanasan ng Pangulo sa kanila. May personal sinasabi nga inistapa sila napanood ko yung video. Talagang nagmura siya sa galit. Yung hinanakit niya sa puso. Tinanggap yung kanilang pera para sa programa. Hindi naman pinalabas. Tapos siniraan pa siya. Bagkos talaga nagkaroon ng sinasabing pagpanig sa kalaban niya. Tsaka ang pagkakalam siguro ng sambayanan at siyempre yung ABS-CBN Channel 2 na hindi mananalo ang atin pong Pangulo. Kasi nung una napakababa ng ratings niya. Sabi niya yung rating niya talagang ganito, sad-sad. Pero habang tumatagal yung campaign, yung pagpapahayag ng mga plataforma di gobyerno, tumaas yung rating ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Kandidato di ba? Tumatakbo lang siya sa pang-5, pang-6. Iniwanan niya lahat ang mga tumatakbong presidente. Nagulat na lang sila, talaga. So, ibig sabihin,
kalooban ng Diyos. Oo. Meron talagang dahilan. Yes, opo. Mayroon pong plano ang Diyos. Kaya nga po, ang sabi po ng ibang mga expert, mga dalubhasa, ang ating presidente ay gift o regalo ng Diyos para sa bansa. Kasi kung hindi raw siya ang naging presidente, hindi ma-expose yung katiwalaan, yung pong mga korupsyon, yung pong mga gumagawa, yung nagkakamala, tumatanggap ng limpak-limpak ng salapi. At ginagamit yung kanilang posisyon. Yan, ito na nga nangyari sa ABS-CBN. Ito naman bukas na aklat ang ABS-CBN sa mga maraming Pilipino. Alam nila yan. Kaya talaga itong mga kongresista natin, kung isipin nyo, 70 to 11 lang, 70, talagang kung majority ay bumoto na talagang naniniwala sila na hindi na dapat bigyan ng renewal ng application. Ay, nako, talaga naman, Anyway. Tsaka, Pastor, meron pa dyan na dumadaan sila ngayon sa parang pighati, dinadaan nila sa mga rally. At yung mga kaibigan natin, mga artista, pati mga anak, at yung po mga nagtatrabaho sa ABS-CBN na sabi nga walang pong trabaho, ginagamit nilang front yung kanilang mga anak dahil nga po wala na siyang trabaho, walang pagkakitaan, yung pantuso sa pag-aaral. Yung po na mga nabasa ko, Medyo sa tingin ko naman medyo parang sa akin exaggerated na masyado na sa matagal na nilang panahon na artista sila. Alam naman natin ang hanap buhay na yan talagang isa sa mga malalaking kinikita. So hindi ganun kadaling sabihin natin maghihirap sila na gano'n. Talaga ang naghihirap ngayon lalo sa panahon ng krisis, ito pa rin mga maliliit nating kababayan. Ito nga kaya kung ano man yan, kung paano nakakaligtas itong mga kababayan natin na wala namang hanap buhay nga, wala halos kita rin, hindi halos sapat pero papatuloy na nakakasurvive sa panahon ng krisis na to at makakasurvive yung mga yan, mas makakasurvive sila. Okay, so bago natin magpatuloy yan, meron pa po tayong nalalabing oras, so balikan natin si Bishop tungkol dito sa mga teachers natin na po pwede nating anyanyahan. Manawagan po tayo. Itong maraming nagtatanong dyan sa online teaching profession. Meron tayo dyan. Sinabi ni Bishop may sweldo, pounds pa. Apo, ayan yan. Ito na yun Ito na yun nakamonitor pa rin ngayon. Nakamonitor pa rin ngayon si Bishop Alfred. Bishop Alfred, gusto naming balikan yung Universal Business Academy an international education provider. Dahil nga po, bilang ikaw po ang Philippine Country Director na si Bishop Pat Alfred Hermosilla, at gusto po naming mabuo yung mga kaalaman para po pagbigay tayo ng information dun sa atin po mga magagaling na teacher sa atin pong bansa, lalong-lalo na yung mga magagaling mag-English. Go ahead po, Bishop Alfred, balik po sa'yo para naman po manawagan po tayo dito po sa Universal Business Academy, an international education provider. Maraming salamat uli, Brother Jolly, Pastor Reno, sa pagkakataon na pinagkakalog niyo sa akin patungkol sa ating kalagayan ng ating maraming mga guro sa kasalukuyan. Alam nating lahat na marami sa ating mga guro ang nawalan ng hanap buhay dahil maraming mga private schools ang nagsara na rin. At hindi lamang yun, maraming mga isa sa pinakamalaking industry ng ating bansa ay ang mga guro. So ngayon, dahil sa ating sitwasyon, ang Universal Business Academy, kung saan ako ang Philippine Country Director, ay nagbibigay tayo ng opportunity sa mga guro na maging online English tutor. At sila ay atin pong suswelduhan ng 5 pounds per hour. Yung 5 pounds po, kung ang exchange rate ngayon ay 1 to 68 pesos, ayan po ay 340 pesos per hour. So, napakaganda po ng opportunity dahil hindi na sila kailangan pang umalis sa kanilang mga bahay, sapagat ito nga po ay online English teaching.
At kung sila po ay interesado rito, ay mangyari lamang na sila po ay pumontak sa ating pong butihing Brother Jolly, no? At siya po ay magbibigay ng kanyang numero sa ating lahat. Back to you. Tama-tama po, Bishop. Gusto rin po namin kumita eh. So, syempre, pag dumaan po sa amin yung recommendation, meron kaming biyaya na matatanggap mula sa Universal Business Academy, an international education provider. So, maipoprovide po yung pangangailangan namin. Ano masasabi ni Bishop doon sa... Tama-tama. Ayun, medyo na. Bukod po doon, gusto kong sabihin sa inyo na ngayon po ay meron po akong ongoing na pakikipag-usap sa presidente po ng Federasyon ng mga PWD, no? Particular sa Quezon City. Kami po ay nag-uusap ngayon sapagkat isa rin po sa hirap na sektor ng ating lipunan ay yung mga PWD, no po. Ito po ay napakagandang programa sapagkat ito po ay online teaching opportunity nga po sa kanila. So yung ating mga PWD ay hindi na po talaga kailangan pang umalis sa kanilang bahay at kikita po ng magandang income na 5 pounds per hour. Kaya tuwan-tuwa po ang ating mga PWD sa opportunity ito. So inaayos po namin ito una sa Quezon City. At gusto po nating maabot ang lahat ng mga PWD sa buong Pilipinas. Over. Ayan po, maraming pong salamat, Bishop Alfred Hermosilla, ang Philippine Country Director, Bishop Alfred Hermosilla ng ating pong Business Academy, an international education provider. So, God bless po. At kulang na po tayo sa oras. At syempre, ang dami po namin dapat talakayin pa ni Pastor Reno. Yun nga lang, talaga namang kailangan mag-ano po tayo extend. So, sa lahat ng ating po mga ka-Ispay ng Bayan, ang ganda pong talakayan, ano po, napakainan po ng ating pong programa at tayo po ay nakapagbibigay po ng mga maayos na impormasyon sa ating po mga kababayan. So, God bless po. At magpapaalam na po tayo. Okay. Ano po, pero bago yan, wala na tayong oras na. No? Manalangin na tayo. Pwede bang ikaw ang mag-lead sa prayer, Ma'am Karen? Okay, tayo po ay mananalangin at bago mag-pray, sabi po ni Paul Lamsen, kapag nagpasakop ka sa Diyos, wala kang pag-aalinlangan. At meron pa bang nadagdag dito? Okay. Si Pastor Ricky Quaterno yun, nanonood po siya. Maraming pong salamat. Joseph Tupas, Mario Tupas. Yan, sila po yan. Maraming pong salamat sa inyo. Ito rin ang ating Chief Executive Officer, Bomba, ng ating Citizen Crime Watch. Citizen Crime Watch, mabuhay po kayo sa Mark Bomba. At syempre bilang ako rin po ang CCF National Director sa Media Bureau. Ayan po. So, tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, marami pong salamat sa umagang ito. Ngayon pong araw po ng Lunes. Hayaan mo po ang amin pong araw po ng Lunes hanggang sa matapos ang linggong ito ay pasimula ng maayos na mga programa, lalo tigit ang iyong pong karunungan, kaalaman na patuloy mo pong ipinagkakalob sa amin. At tigit sa lahat, ilayo mo kami sa lahat ng sakit at karamdaman mula sa amin pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa kanyang mga kabinete, sa Office of the DILG, at sa aming po mga governors, senators, congressman, at sa lahat ng mga maliliit na kapulungan na nanunungkulan sa aming pong bansa. Pagpalain mo rin po ang Radyo ng Masa, patuloy mong i-provide ang kanilang mga pangangailangan, mga sponsors, katulad din po ng Ispay ng Bayan, na kailangan po namin ng katuwang sa aming programa. Salamat po dakilang Ama kay Pastor Reno sa pagsama niya sa akin, at dalangin po namin na patuloy mong pagkaisa ng aming pong mga layunin, mga adikain para po sa aming pong mga kababayan, at makapaglingkod po kami sa tulong mo, Panginoon. Salamat po, Diyos.
Inaangkin po namin ang katugunan ng aming pong panalangin sa umagang ito, maging ang kaligtasan ng aming pong mga mahal sa buhay. Kasama na po ang mga viewers and listeners sa aming pong programa. Salamat po dakilang Diyos. Sa iyo po ang papurit, parangal at pagdakila. Yun na po ang dalangin po namin sa inyo sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Yeah, Amen and amen. Yan. Ako po ay nagpapaalam na. Ako po si Jolly Mahusay Tupas, ang inyong lingkod tuwing araw po ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Yes, and I am Pastor Reno. Magpatuloy po tayo na patuloy tayo manalig sa ating Panginoon Diyos. Kung hindi po makatulong, huwag kang makaperwisyo. Dahil ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. God bless us all. Ilan ng radyo ng masa Internet Radio. Spy ng Bayan, Mata ng Bayan, hosted by Jolly Tupas. Mapapakinggan at mapapanood tuwing Lunes, Miyerkules, Biyernes sa impilan ng radyo ng masa Entertainment Net Radio.